yung taxes, uri ng taxes na ibabawas sa'yo. Sumunod naman is yung business tax, buwis sa mga may-ari ng negosyo. Sumunod is yung tinatawag natin na value added tax na sabi ko lang kanina. Ito naman is mga buwis sa mga binibiling kalakal o mga produkto. Sumunod, meron tayong tinatawag na amusement tax. So ito naman is uri ng buwis sa mga libangan tulad ng sinehan, parke, at sugalan. So, sumunod is meron tayong tinatawag na import duty tax. So, ito ay buwis sa mga kalakal na galing ibang bansa. Sangay ng pamahalaan na kumukolekta ng buwis. So, ito yung mga nagkokaltas ng buwis, kumukolekta ng buwis sa mga negosyo at sa mga individual. So, una sa sangay ng gobyerno na nangongolekta ng buwis is yung BIR o yung tinatawag na Bureau of Internal Revenue. So, nangangalap ng buwis sa mga kalakal o serbisyo mula sa loob ng bansa. So, sila yung nangongolekta ng mga buwis ng mga negosyo sa loob ng bansa. While yung Bureau of Customs naman o yung BOC, sila naman yung nangangalap ng buwis sa mga kalakal o serbisyo mula sa labas ng bansa. So sila yung mga nangangalap ng buwis sa mga produkto na or mga negosyo na papasok dito sa ating bansa. Pambansang budget, isang plano kung paano tutugunan ng pamahalaan ang mga gastusin nito. So, taon-taon, naglalaan ang pamahalaan ng budget for one specific year. So, ito yung paghahati-hatian ng bawat ahensya ng mga gobyerno para magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Naglalaman ito ng inaasahang kita at pinapakita rin kung paano gagastusin ang kita nito. Naglalaman ng halaga ng salaping inaasahang matatanggap ng pamahalaan sa isang takdang taon. Kilala rin ito sa tawag na General Appropriations Act or GAA. Sa paghahanda ng budget, binibigyan ng pansin kung magkano ang gagastusin sa programa ng pamahalaan tulad ng depensa, edukasyon, at kalusugan. So dito nga dinidivide na nila yung pambansang kita sa iba't ibang ahensya na nagbibigay ng serbisyo at nagtatanggol sa ating bansa. Ang kabuang gastusin ay maaaring baguhin upang mapataas o mapababa ang output ng ekonomiya. Mga sangay ng pamahalaan na namamahala ng pambansang budget. So meron tayong tinatawag na Department of Finance o DOF, Bangko Sentral ng Pilipinas o yung BSP, National Economic and Development Authority or NEDA, Department of Budget and Management or yung DBN, Commission on Audit or yung COA. So yung COA, sila yung nag-check ng ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno kung nagagastos ba ng tama ang budget na meron sila. So, ino-audit nila ito kung napupunta ba sa tama yung pera ng isang ahensya. Buo ng pambansang budget. So, paano nga ba binubuo ang ating pambansang budget? Una, budget preparation, paghahanda ng panukalang budget. So, dito pinopropose na yung budget so uusapan na nila kung magkano nga ba yung mga panukalang budget o yung budget na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. So, nagbibigyan na sila ng suggestion at iba pa. Sunod, budget legislation, pagsusuri at pag-aproba o hindi pag-aproba ng panukalang budget. So, syempre, yung mga budget na gagastusin ng yung mga budget na pinopropose sa pamahalaan, so, kailangan ito ay maaprubahan. At kailangan masuri ito kung tama ba yung magiging allocations ng mga budget at lahat ba ay sapat ba yung budget or kulang ba yung budget? So, kailangan maaprubahan ito. Sunod, budget execution, pagbibigay ng budget at paggamit nito. So, dito na dinidivide na yung budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Kagaya ng DepEd, Department of Justice, DPWH, at iba pang ahensya ng gobyerno. Sunod, budget accountability,
paghahanda ng ulat upang malaman kung nagamit ng tama ang pambansang budget. So dito mag-send sila ng reports kung saan nila nagastos ang budget na ibinigay sa kanila para ma-make sure na nagamit ito na maayos at hindi ito napunta sa corruption. Check and balances, pagtitiyak na hindi maaabuso ng anumang sangay ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa usapin ng paglalaan ng limitadong pondo ng bayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. So ito, ang check and balance, ginagawa rin ito para ma-make sure na hindi nagkakaroon ng abuse sa power ang isang ahensya or ang isang opisyal ng gobyerno. So, hindi ba sila nag-overspend or hindi man ba nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan? Gastusin ng pamahalaan ayon sa uri. Una, meron tayong mga tinatawag na personal services. Gastusin para sa sweldo, honoraria at bonuses ng mga kawani ng pamahalaan. So lahat ng pasahod sa lahat ng opisyales at lahat ng mga staff ng pamahalaan ay dito siya kinukuha. Maintenance and other operating expenses or MOOE. So gastusin para sa operasyon tulad ng kuryente, papel, tubig, gasolina at iba pa. So kumbaga lahat ng operating expenses ay dito siya kinukuha. Next is capital outlay. Gastusin para sa karagdagang asset tulad ng gusali, lupa, sasakyan o makinarya. So kung ito yung nilalaan na gastusin, para sa pagdadagdag ng iba't ibang facilities or iba't ibang machineries or equipments na makakatulong sa pagseserbisyo sa mamamayan. Gastusin ng pamahalaan ayon sa sektor. Serbisyong ekonomiyo, gastusin sa pagpapaunlad ng mga programang pangkaunlaran tulad ng kalakalan, industriya at turismo. So naglalaan din sila ng pondo dito, ano? So para mas mapaunlad ang ating ekonomiya, nakikipagkalakalan sa ibang bansa at sinusuporta ng iba't ibang industriya at sinusuporta nila ang turismo para mas maganda yung kita ng ating pamahalaan. Next is serbisyong panlipunan, mga gastusin sa edukasyon, kalusugan, transportasyon, at iba pa. So ito naman yung gastos na inilalaan para sa mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino or sa mga mamamayan. Sunod is pambansang tunggalian, mga gastusin sa pagpapanatili ng katahimikan at seguridad. So ito yung naglalaan sila ng pondo para sa safety at sa security ng ating bansa. Gastusin ng pamahalaan ayon sa sektor. Sunod is pangkalahatang pampublikong paglilingkod. Mga gastusin sa pagsasagawa ng tungkulin, pansibiko tulad ng tulong sa panahon ng kalamidad, pagpapautang at iba pa. So, lahat ng gastusin, kung may parating man na calamity, so kada taon naglalaan sila ng budget para dito. Kaya nga tayo may tinatawag na calamity fund. So, yung mga saklolo nila, pangbibigyan nila ng tulong sa mga nasalanta or sa mga apektado ay dito nila kukunin. Sumunod is pambayad utang, gastusin sa pinambayad sa mga utang ng bansa panlabas man o panloob. So hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Pilipinas ay malaki ang utang. So dito, naglalaan sila ng pondo para unti-unting mabayaran ang ating mga utang. Gastusin ng pamahalaan ayon sa sektor, pambayad utang 24%, serbisyong panlipunan 30%, serbisyong pang-ekonomiko 24%, and pambansang tanggulan 5%, at pangkalahatang pampublikong paglilingkod, ang nilalaan dito ay 17% ng ating budget. Sitwasyon ng budget, meron tayong tinatawag na budget deficit. Nagaganap kung mas mataas ang gastos sa kita ng pamahalaan. So kapag mas malaki yung gastos, mas malaki yung chances na maubos ang budget agad-agad. So kumbaga kapag naubos ito, ibig sabihin ito deficit na or wala na tayong budget. So kasi mas malaki yung ginagastos kaysa sa pumapasok na pera. Sunod is budget surplus, nagaganap kung mas mataas ang kita sa gastos ng pamahalaan. So ito naman kapag mas mataas ang kita, so mas maganda yung kita. So mas malaki yung
mas maganda yung kita kaysa sa gastos ng pamahalaan. Doon na nagtatapos ang ating aralin. Meron ba kayong mga katanungan, questions, or gusto i-clarify? Kung meron kayong mga questions, so mag-send lang kayo ng message sa akin. So natuto ba? So may natutunan po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig.